So ito yung ating pag-uusapan, mga kababayan. Unahin natin, mga kababayan, itong kay Bato de la Rosa. Nako, eto na, mga kababayan. Bato de la Rosa. Alak, kapatay ka diya. Mga kababayan, kung naalala ninyo, noon pa man, November 2025, sinabi na ni Senator Antonio Trillanes na merong warrant of arrest nga. Si Digong, si Bato, si Bongo, at si Albayalde. Ngunit mga kababayan, dumating ang Marso. Dumating ang March 2025. Hindi, actually, November 2024, sinabi na ni Trillanes na may warrant of arrest nga sila galing sa ICC, itong si Digong, si Bato, si Bongo, at ilan pang mga co-perpetrators dito sa crimes against humanity, dito sa pagpatay di umano sa mga adik. Mga kababayan, pagdating ng 2025, March 11, inaresto si Digong na which is 1 year na po siya doon ngayon. So, nakulong. Ngayon, nung nalaman mga kababayan na si Bato ay meron gang warrant, sabi daw ni Boying, biglang nagtago. So, bago man siya nagtago mga kababayan, meron pa siyang hamon. Mr. Trillanes, make my day. Mr. Trillanes, make my day. Ngak ka na ngak. Kahit sumama ka pa sa akin magpusas. Sabing ganon. Ngayon mga kababayan, 2026 na, ang akala ng taong bayan ay nakalimutan na si Bato at si Bongo. Ma'am Jocelyn Flores, sila po. Hindi po. Ang akala ng taong bayan nakalimutan na si Bato, si Bongo, ngayon ganyan. Mga kababayan, hindi po. Nakaprocess lang. So ngayon mga kababayan, eto na nga ang balita. May 9, 2026. Inalabas na ang naturang warrant of arrest ni Digong, ni Bato. Ma'am Beverly, hello po sa iyo dyan, ma'am. Nilabas na ang warrant of arrest ni Bato, mga kababayan. Wala pa mang opisyal na, siyempre, kung ikaw ba naman mag-aresto, mga kababayan, sabihin mo bang natanggap mo na? Ikaw ba pag may aarestuhin ka, sabihin mo bang may warrant ka? Hindi makapagtago palalo. Ngayon mga kababayan, eto na po, no? Pakinggan po natin sa GMA News po ito. Pakinggan natin ha. Mga kababayan, bago ko man po i-play, itong naturang video na to, hindi ko po siya pwedeng iharap dito sa ating live kasi makopyright po ako ha, mga kababayan. Pakinggan nyo lang po, alam nyo naman po, pag sinabi ko ditong GMA News, hindi man ako gumawa ng fake news, no? Pakinggan local government para sa posibleng pag-arrest. Ayan, ito po mga kababayan ha. Ipakita ko sa inyo, ayan po, GMA News po yan, si Ivan Maylina. Ayan po si Bato. Pakinggan nyo po mga kababayan. Naghahanda ang Department of Interior and Local Government para sa posibleng pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa gitna po yan na impormasyon, nag-issue na ng arrest warrant laban sa kanya ang International Criminal Court kaugnay sa giyera kontra droga ng dating Administrasyong Duterte. Pero sabi ng Interpol, National Central Bureau Manila, wala sila natanggap o hawak na arrest warrant. Nakatutok si Darlene Kai. Siyempre mga kababayan, siyempre sasabihin naman yan talaga ng Interpol, wala pa silang natanggap. Kasi bakit? Mag-aaresto ka, tapos sasabihin mong meron na. Ito mga kababayan, hindi ko kinontra dito ang Interpol. Pero alam naman po natin kasi mga kababayan, may aarestuhin ka, ipapaalam mo meron na. Ipapaalam mo, bukas aarestuhin kita. Gaganunin mo ba? Malamang sa malamang mga kababayan, hindi. 'Di ba? Bakit? Paano mo maaresto kung ipaalam mo? So sa ngayon mga kababayan, ako na po mismo nagsabi sa inyo, 100% nasa Interpol na yan. 100% nasa DILG na yan. Yeah? 100% alam na ng DOJ yan. Diyos ko, ikaw, tanungin ko kayo mga kababayan, gusto mo magkatay ng manok, tapos sasabihin mo, paano mahuli? 'Di ba? Gusto mong kumain ng manok.
Tapos manghuli ka, sabihin mo, eh di yung manok paano mahuli? Di magliparan yon. Ako na mismo nagsabi sa inyo mga kababayan, ako pa ba? Si Ken pa ba? 100% mga kababayan, meron na yan. 100% meron na yan. Siyempre, manghuli ka, tapos ipapaalam mo sa huhulihin mo, hindi makapagtago pa yan, tanga na yan. Di ba? Kaya ngayon mga kababayan, ako na mismo nagsabi sa inyo, 100% meron na. Ang tanong lang dyan ngayon, saan kaya si Bato maaresto? Kasi ganito mga kababayan, dito, ito ha, dito masubok si Bato kung talagang mahal niya ang mga Duterte. Dito masusubok si Bato. Una, kung si Bato hindi sisipot sa impeachment trial ni Sara, magkulang ang boto ni Sara. Mai-impeach si Sara. Mga kababayan. Kung hindi sisipot si Bato sa impeachment trial ni Sara sa Senado, magkulang ang boto ni Sara, ma-impeach si Sara, sisihin pa si Bato. Ngayon, syempre, di ba? Syempre, mga kababayan, ang Interpol, ang PNP, or ang kinauukulan na mag-aresto kay Bato, syempre may mga plan A, plan B, plan C yan. Ngayon, mga kababayan, malay natin, pag dumalo si Bato sa impeachment trial ni Sara, paglabas niya sa Senado, doon na siya damputin. Diba? Diyan masukat, mga kababayan, kung talagang si Bato ay may pagmamahal sa mga Duterte. Hindi kasi, alam niyo sa totoo lang mga kababayan, hindi kasi po pwede na si Bato hindi dumalo. Bakit? Magkulang, hindi naman po pwede si Bato na sabihin niya, ito, ipadala ko na lang yung perma ko, picturean ko na lang, screenshot mo na lang. Kailangan kasi doon mga kababayan, nandun si Bato present. Diba? Ma'am Virginia Domingo. Hindi man po pwede yun na, ito, hindi ako papayag na ma-impeach si Sara. Picturean ko na lang yung pirma ko, isend ko na lang kay Tito Sen. Kailangan kasi physically present ka doon. Usaping yan usaping pangbansa yan tapos picture-picture lang. Pipirmahan mo, maglabas ka ng ID, tapos pirmahan mo 3 piraso. Ano yan? Ano yan? Bumili lang ng motor, bumili lang ng sasakyan, picturean mo yung ID mo, tapos magpirma ka 3 piraso. Mamin mo, silo po sa'yo. I notice how big Sara's eye bags. Ayan. Kaya nga, sa totoo lang mga kababayan, pakinggan pa natin ulit. Nobyembre noong nakaraang taon, nang sabihin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC para kay Senator Ronald Bato de la Rosa. The ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. Warrant of arrest. Warrant of arrest. Isa si de la Rosa sa mga tinukoy ng ICC na Diyan si Bato, mga kababayan, na natataranta. Ayaw kong tumawa. Diyos ko, mga kababayan, pasensya na kayo. Hindi pa gumaling yung binunutan ko ng ngipin. Medyo nag-ilong na. Ayaw ko lang tumawa kasi medyo masakit. Alam niyo, sa totoo lang, yung in-announce na ni Boying niya na may warrant si Bato, mga kababayan, natataranta ang kalbo. Nagtatago. Hindi mo maintindihan. Pumunta ng Bicol, pumunta ng Baguio, pumunta ng squatter sa Maynila, naka-big bike, pumunta ng Tagaytay. Hindi mo maintindihan, inikot niya yung buong Luzon Tapos pumunta pa siya doon sa may yung may bukid noon, doon siya doon sa bahay ni Digong na sasakay ka ng helicopter, yung tinatawag niyang sanctuaryo. Oo, di mo na maintindihan mga kababayan, si Bato naging naging traveler Oo, nataranta ang kalbo. Nung pag-announce ni Boying, hindi mo maintindihan kung saan siya magtago, saan siya magpunta Tapos biruin mo, ultimo yung Santo Niño, niyakap-yakap na niya, yung mga pari, nagmamano na siya. Di ba? Oo, nagpapanik ang kalbo.
co-perpetrators sa kinakaharap na kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng drug war. Nagsilbing PNP chief ni Duterte si De La Rosa. Bago nito, naging head siya ng Davao City Police noong alkalde pa si Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na wala siyang hawak na impormasyon tungkol sa pag-aresto kay De La Rosa. Sabi ni BMB Ram J. Kaya nga po sir, di ba? Kahit anong tago niya, kikita pa rin yung ulo niya. Laki kasi yung ulo eh. So ngayon mga kababayan, sinabi kasi ni Boying na may nakita siya, pero unofficial. Which is totoo po yun. Totoo yun mga kababayan, may warrant talaga, pero unofficial. Kasi bakit? Wala pa naman sa Philippines. Nakita ni Boying sa picture sa cellphone lang. Isinend sa kanya. Pero yung warrant na yun ay hindi po siya official kasi nga doon lang yun sa kanyang kakilala, sa kanyang source daw di umano. Pero sakaling ang may lumabas ng arrest warrant, sinabi ni Remulla na inihahanda na ng DILG ang task force na binubuo ng 10,000 miyembro. Patay. Bato. Pag dumating daw ang warrant bato, hinahanda daw ang 10,000 pulis. Putang ina ba to? Pag ikaw hindi ma-aresto ba to? Sinabi ko sa iyo. 10,000 pulis. Putang ina, kadami nun. Maubusan ka talaga ng bala ba to? Alam ko si Bato manglaban to. Real talk lang mga kababayan. Alam ko si Bato de la Rosa manlaban talaga yan. Pero Bato, kung wala kang 1,000,000 pirasong bala, talo ka talaga. Sabi ko sa iyo. Alam ko manlaban yan, pulis yan eh. Baka nga, meron pang mga hired yan eh. Di ko nga alam kung baka si Bato ngayon ay nasa lugar yan ni, hindi natin alam, baka na kay Miss Wari. Ya? Baka nasa lugar yan ng na Basilan, ya? Hulo, Sulo. Ya? Baka nandyan sa lugar na yan. Ngayon mga kababayan, isipin mong mabuti. Kung ako sa iyo Bato, kung sakali na may warrant ka, sumuko ka na lang. Ito sa mga DDS na nanood sa akin, lalong-lalo na sa mga kamping at loyalista, ito lang advice ko kay Bato. Kung sakali man na may warrant of arrest na si Bato na ilabas formal, sumuko na siya. Bakit? Kasi kung manlaban siya at may mga tao siya na hired para tulungan siyang manlaban, ang mga tao na yan mamamatay, ikaw pasisihin ng pamilya niyan. Diba? Huwag ka na mandamay. Kung ako sa iyo Bato, sumurrender ka na. Huwag ka nang mandamay. Kasi bakit? Maawa ka sa mga tao na gagamitin mong shield, gagamitin mong guns, gagamitin mong bodyguard. Maawa ka Bato. Diba mga kababayan? Maawa ka. Huwag mo nang idamay. Kasi biruin mo 10,000 kapulis yang i-deploy according kay Junvic Remulla. Ngayon kung, syempre sa 10,000 na yan, alam ko si Bato manlaban to. Sabi nga ni Bato, susurrender lang ako, susuko lang ako kung batas natin sa Pilipinas ang mag-aresto sa akin. Kung batas ng banyaga, bakit ako susuko? So, ibig sabihin mga kababayan, manlaban nga siya. Ngayon, hindi naman siguro po pwede mga kababayan na manlaban ka, ikaw lang mag-isa. Malamang may mga bodyguards yan, may mga hired yan. Oo, malay natin, galing kay Miss Wari, baka nang hingi ng tulong kay Miss Wari yan, di natin alam. Baka nang hingi ng tulong yan sa mga matatapang na politician dyan sa Mindanao. Hindi natin alam. Ngayon, yung mga bodyguard mo dyan, yung mga guns na tinatawag mo, yung mga sanggano, isipin mong mabuti. Once na may warrant ka, makikipagbarilan, makikipagbarilan talaga ang otoridad sa inyo. Ngayon, isipin mong mabuti kung ang mga guns mo, may mga anak yan. Halimbawa, may mga anak yan, may mga pamilya yan. Siyempre, kung maging bodyguard mo lang naman, siyempre tatanggapin nila yan, lalong-lalo na pag sasahuran mo, sama-sama lang naman sa'yo. Kahit naman ako, sabihin mo, gawin kitang bodyguard, sahuran kita, 100,000 a month.
Papayag ako, sasama-sama lang naman ako sa'yo eh. Di ba? Pero pagdating ng araw na meron ka ng formal na warrant, kawawa po. No? Kawawa itong mga bodyguard mo. Kung ako sa'yo, sumuko ka, wag ka naman laban. Di ba? Wag ka naman laban ba to? Naku, kawawa itong mga tao nakapaligid sa'yo. Continue. Para sa ilulunsad na Anyay Dragnet Operations. Mm. Binanggit ni Remulla na nasa Davao Region si De La Rosa. Mm. Ang Justice Department, sinabing Actually, mga kababayan, hindi din po ako minsan naniniwala kay John Vic Remulla. Nung una, sabi niya, na-encounter daw nila si Atong Ang, tapos ending, nandun naman pala sa ibang bansa si Atong Ang, tapos sabi niya, nasa Portugal daw si Saldico, tapos ending, nandun naman sa Czech Republic. Ano ba talaga? Kaya nga, minsan, tapos ngayon, sabi niya, nasa Davao di. Wala na yan, kasi biruin nyo ha, in-announce mo na eh. In-announce mo na nasa Davao Region si Bato. In-announce mo na nasa Bukidnon si Bato. Malamang maghanap yan ng ibang titirhan. Tanga-tanga ba si Bato para ganun lang? Di ba? Tanga-tanga ba si Bato? In-announce mo na may warrant. Malamang aalis yan. In-announce mo na nasa Bukidnon siya. Malamang lilipat yan. Hindi naman tanga. Do you think si Bato hindi nag-monitor sa social media yan? At tandaan ninyo, si Bato naging PNP chief yan. Maraming radar yan. May makinarya si Bato. pa raw silang impormasyon ukol dito. Ayon naman kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., kikilos lang sila kung may lawful order ng ilalabas ang mga otoridad. Nakikipag-ugnayan na rin ng PNP sa DILG at iba pang ahensya ng gobyerno. Dagdag ni Nartates, iwasang magpakalat at maniwala sa mga unverified information na kumakalat online. Ayon kay Philippine Center for Transnational Crime Executive Director Retired Major General Romeo Prestosa, walang natanggap o hawak na arrest warrant ng Interpol National Central Bureau Manila. Sagot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi niya makukumpirma o maitatanggi na mayroon na ngang arrest warrant. Patuloy na sinusubukan ng GMA News na kunin ang Hindi niya makumpirma, pero hindi niya rin matatanggi. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, ganyan din naman ang sinabi noon ng palasyo nung inaresto si Digong. Hindi natin alam kasi wala namang kaming alam niyan. Kasi ending pagka umaga ando na. Paglapag ni Digong mula Hong Kong, tiklo ang lolo niyong cartoon. Kaya de La Rosa na hindi na pumasok sa Senado at hindi na nagpakita sa publiko mula nang lumabas ang ulat noong Nobyembre na may arrest warrant laban sa kanya. Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Travel with peace of mind with our wait service lang mga guarantee. kababayan. The next Ito po. Dito tayo Bilyonaryo News Channel kasi mas ano ang Bilyonaryo News Channel mga kababayan. Kinumpirma ng dalawang sources ng Billionaire News Channel na may arrest warrant na ang ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ano daw kinumpirma ng dalawang sources ng Bilyonaryo News Channel? Baka yung source nyo ay source ko rin Nagtatanong lang. Sinubukan naming hingin ng panig ng palasyo at PNP CIDG pero hindi nila itinanggi o kinumpirma ang impormasyon. Narinig nyo? Sinubukang itanong ng Bilyonaryo News Channel sa palasyo. Hindi kinumpirma pero hindi itinanggi. Mga kababayan hindi kinumpirma pero hindi itinanggi. So ibig sabihin, hindi nila tinanggi. Hindi din naman kinumpirma. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, pag nanghuli ka ba ng isda, hampas-hampasin mo ba yung tubig bago mo ihulog yung pamingwit? Malamang hindi. Kasi kung hampas-hampasin mo yung tubig, yung isda, tatakbo ng malayo, ilalangoy ng malayo, yun, hindi mo mahuli. Yeah? Kung manghuli ka ng isda, yung pamingwit, lagyan mo pain. Tapos, ihulog mo siya dahan-dahan. Tapos, galaw-galawin mong ganon. Para lumapit yung isda at maa-attract.
Yeah? Hindi yung manghuli ka ng isda, tapos hampas-hampasin mo yung tubig. Paano? Lalapit doon. Hindi yung isda na tugaw. Sa Bisaya pa. Matugaw, takbuhan yan, maglanguyan yan. Oo. O, di ba? Continue. Panig naman ni Interior Secretary John Vic Remulla, all hearsay lang ito. Wala pa raw nakakarating na papel sa DILG. Pero kung may ilabas na arrest warrant para sa senador, gagalaw naman daw sila alinsunod sa mandato. Nang matanong kung may nakikitang challenges ng ahensya sa pag-enforce ng warrant, hindi na raw nila problema ang anumang oposisyon sa mga kaalyado ni De La Rosa. Sa huli, batas daw ang mananaig. Isa si De La Rosa sa pinangalanan ng ICC na co-perpetrator ni FPRRD sa kasong Crimes Against Humanity. Sinubukan natin kunan ng pahayagan. Mali ang edit ng reporter ng Billionaire News Channel. Ang sabi nila, isa si De La Rosa sa co-perpetrator ng ICC. Pero ang pinakita nila ICI. Ayan o. Isa si De La Rosa sa pinangalanan ng ICC na Ah. co-perpetrator ni FPRRD. Isa si De La Rosa sa pinangalanan ng ICC pero ang nilabas nila ICI. Ano ba talaga? Billionaire News Channel. Na mali ha? Isa si De La Rosa sa pinangalanan ng ICC pero ang nilabas ninyong picture ICI. Ano ba talaga? Sangkot ba si Bato sa flood control? Tanong ko lang ha, Billionaire News Channel. Nagkamali kayo ng edit. ICC, hindi po ICI. Kasi baka ang tingin ng tao, sangkot ba si Bato sa flood control? ICI ang nilabas, ICC ang sabi. Ayan o. Pakinggan nyo ha. Oposisyon sa mga kaalyado ni De La Rosa. Sa huli, batas daw ang mananaig. Isa si De La Rosa sa pinangalanan ng ICC na co-perpetrator ni FPRRD sa kasong Crimes Against Humanity. ICI yung Sinubukan natin pinakita. kunan ng pahayagang kampo ni De La Rosa pero wala pa silang tugon sa ngayon. Nababahala raw ang Partido Demokratiko Pilipino o PDP sa mga ulat ng umano'y arrest warrant ng ICC. Bakit naman kayo nababahala? Alam nyo naman na ginawa ni Bato yan. Alam nyo, itong mga taga-PDP, akala nyo mga ano kayo mga biktima kayo, mga hayop kayo. Bakit? Inamin ni Digong yan. Either legal or illegal, akin yan. Bakit kayo nababahala? Inamin ni Digong yan. Yan. Nakaupo dyan, Senador si Bato. Dead squad rin yan. Bakit kayo nababahala? Kamun. Mga inutil. Paawa? Biktima? Kayo na nga yung pumatay na walang due process. Kayo pa yung biktima. Putang ina nyo. Inamin ni Digong yan. Tapos ngayon nababahala kayo. Nahulihin si Bato. Tang ina nyo. Tigil-tigilan nyo yung kadramahan ninyo. Manipulate nyo na naman yung tao. Inamin ni Digong, either legal or illegal, akin yan. Senador na nakaupo sa akin, lahat ng police and death squad yan. Pa silang tugon sa ngayon. Nababahala raw ang Partido Demokratiko Pilipino o PDP sa mga ulat ng umano'y arrest warrant ng ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Deputy National Spokesman Ferdinand Topacio, isa na naman daw itong insidente ng Tapos sabihin nyo na naman, kidnapin na naman si Bato. Tangina nyo. Kalalaki ng mga ulo ninyo, di na nga kayo tumangkad sa sobrang kasinungaling ninyo, mga hayop kayo Nagkabansot-bansot na nga lang kayo. Kayo na nga lang nagmumurahan dyan, mga putang ina nyo. Tapos sasabihin nyo na naman, kikidnapin si Bato. Tang ina nyo, hindi na nga kayo tumubo sa kasinungalingan nyo, hindi na kayo umalsa, kahit painumin kayo ng biking at yes. Nabansot na kayo, hindi na kayo tumangkad, tang ina nyo. Pag nahuli si Bato, sasabihin nyo na naman, kinidnap, tang ina nyo. May warrant na nga, kalaki-laki ng salitang warrant, di ba? Pareho pala yung warrant at kidnap ka. Sa ngayon pala mga kababayan, kapag inaresto ka, halimbawa bukas magnakaw ako sa bangko. Kapag inaresto ako, sasabihin ko, kinidnap ako ng mga pulis. Yun ba ang sabi? Halimbawa kung gagawa ako ng krimen, pwede bang kunin kong abogado si Topacio, tapos magpa-press-con kami, sasabihin ko, kinidnap ako. Pero gumawa ako ng krimen. Hirap sa itong mga to Kung walang krimen, ba't may warrant? Simple lang yan
sa soberanya ng Pilipinas. Pinuna nito pa siya ang umano'y The Starly Acts at pagiging sunod-sunuran ng Administrasyong Marcos sa ICC bilang bahagi ng kanilang political agenda. Sunod-sunuran ang Administrasyong Marcos sa ICC? Ikaw ba naman araw-arawing sabihong Herculecal test, sabihan ninyong adik, bangag, weak leader. Ngayon, pinakita ni BBM na hindi siya weak. Yeah? Weak ba yung ganyan? Saan ka nakakita na weak? Thailand at Cambodia nag-away, pinagsundo ni BBM. Nakita niyo sa ASEAN Summit kahapon. Yung nag-away ang Thailand, yung gulo sa Thailand at Cambodia na yung mga missile. Si BBM lang nagpasundo kahapon, hindi nyo alam? Sasabihin ninyong weak na yung Presidenteng Marcos, kita ninyo yung kaguluhan sa Cambodia at Thailand na ilang missile yung bombahan sila doon, barilan sila doon, bombahan ng mga missile na pagsundo ni BBM kahapon. Sino nakapanood sa ASEAN Summit? Diba? Tapos sasabihin ninyo weak leader. Tapos, meron pang nag-comment doon sa nag-speech si PBBM, ilang araw daw bago na memorize. Sabi ko nga, putang ina, kung minimorize ni Marcos yan, edi sana lahat ng lakad niya, minimorize niya yan. Palibhasa kasi yung idol yung si Sara, di marunong mag-English ang puta. Saan ka nakakita? Vice President ka, pero di ka marunong gumamit ng computer, tang ina mo ka. Hindi daw dapat ulitin ang pamahalaan ng anyay pagiging duwag tulad ng pag-aresto kay FPRRD. Hindi kaduwagan yung pag-aresto kay Digong. Dinaan yun sa tamang proseso. Kasi kung kung pareho kami utak ni BBM, yung pagbanta ni Sara, pinadampot ko na yan. Yung pagpanira ni Digong sa akin, pinapapatay ko na yan. Yung pagbanta ni Sara, kung tutuusin kung si PBBM duwag, kung si PBBM animal katulad sa utak ng mga Duterte, matagal na si Sarang pinadampot, matagal na si Digong pinakulong. 'Di ba? Kung si Digong 'yon, sinabihan ni BBM diyan sa rally, meron tayong presidenteng nagpipintanil. Do you think matutuwa si Digong? Ipapatay niya 'yan si BBM. Kung si First Lady Lisa nagsabi na, "Huwag kang mag-alala, ma'am. Pag ako pinatay, patayin niya si Sara Duterte, si Basti at si Pulong." Do you think si First Lady Lisa hindi nila ipahanting 'yan? Hindi kaduwagan yan, Topacio. Dinaan lang sa due process. Si Digong ang duwag. Bakit? Magpapa-implement ng war on drugs, pero bandang huli, inamin, hindi kaya. Di ba? Pag ako nanalo, 3 to 6 months, ubos ang droga, putang ina mo, nung in-interview ni Jessica Soho, ito, listahan ng droga, di ko kaya bigat iuwi mo. Yan ang drug industry sa Pilipinas, sabi ni Digong. Kaduwagan ba yan? Yan ang duwag. Yung mga ako ka na hindi mo naman natatapos. At saka ang duwag, yung magtanggol ka ng kriminal na alam mo nang hindi manalo, pagtanggol mo pa. Para ka lang si Kaufman . Ito.